Swak sa asim at linamnam. 5 pesos lang. Sa unang hirit, misyong totoo ang nais lang ng hirit. Ang saya-saya. Matapos sa isang taon sa serbisyo, nakalakdang bumaba sa pwesto si Director General Raul Bacalso bilang hepe ng Philippine National Police o PNP. Ang magdi-56 na taong gulang na general ay isa ring abogado. Nag-aral din siya sa US Army Infantry School at Federal Bureau of Investigation Academy. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan, sinulong ang dagdag benepisyo at sahod ng mga pulis. Bumaba rin ang bilang ng krimen noong huling bahagi ng taong 2010 at sa unang 6 na buwan ng 2011. Pero marami ring hinanap ng mabibigat na problema ang kanyang administrasyon. Tulad ng madugong pagpatay sa ilang car dealer at ang naganap na bus bombing sa Makati noong Enero. Naungkat din ang kontrobersya tungkol sa mga second-hand helicopters, ang questionabling umanong pagpaparepair sa mga light armored vehicle, pati na ang mga ghost pensioner. Ang pagretiro ni PNP Chief Director General Raul Bacalso, yan natin tatalakayin ngayon. At para sa ating talakay, narito ngayon live sa ating studio, PNP Chief Director General Raul Bacalso. General, good morning po. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Nung unang araw mo sa pwesto, dito ka rin live. Ngayong mga huling araw mo sa pwesto, dito ka rin live. Salamat. At iiwan mo ba yung institusyon ng PNP na taas ang noo mo, General? Siyempre, Igan, palagay ko naman yung aking isang taong panunungkulan bilang si PNP ay nagawa ko halos yung mga pinlano kong gawin, lalong-lalo na sa reforma na kinakailangan gawin at pagbabago sa Philippine National Police. If you will remember, Igan, nung umupo ako sa PNP ay 3 linggo pagkaraan ng August 23 hostage incident. At dito ko nakita kung saan ako magsisimula. Sabi ko, siguro, magsimula ako sa mga aral na natutuhan natin dito at reforma ang kailangan sa Philippine National Police. Ano ba yung pinaka-accomplishment na ikangay masasabi mo at maipagmamalaki, General? Unang-una siguro, sa reforma, yung tutok na lang ang ginawa ko dito, unang-una sa organisasyon at sa individual na police. Doon sa organisasyon ay binigyan tutok ko ay focus really on the training, particularly, and on the recruitment process. Nakita natin yung mga kakulangan at weaknesses doon sa August 23 hostage incident at yun po ang ating tinutukan. Kaya itong sa loob lamang ng kulang 1 taon ay halos 1,000 ang ating tinrain na police on, particularly on crisis management, special operations, SWAT operations, investigation, station training. Yan po ang ating tinutukan. At doon naman po sa recruitment ay ating nirepaso yung pagre-recruit ng police. Alam nyo, bubuti naman, tinulungan po tayo ng NAPOLCOM dyan at ating Secretary of the Interior and Local Government. Binago po natin yung proseso ng pagre-recruit. Dati po, nagsisimula yung recruitment, kukunin muna yung pinakamalakas, physical fitness test. Okay. Tapos susunod yung medical, ihuhuli yung mental. Ngayon po, binaligtad po natin yung proseso. Mental muna. Inuna ko ang mental so that we can really have, we can really check the intellectual, mental, emotional, behavioral, and psychological condition of our applicants pa lang. Yung mga lumito ho ng mga hazing, na mga bagong recruit, kamusta na ho ang action nyo doon, Jen? Tama yung tanong mo. Ang sabi mo, alam mo, yung huling hazing na discovery natin, kasamang Human Rights Commission, ay nangyari noong Marso noong nakaraang taon. At na-discovery pa nga po natin, at bago nga po lumabas ito sa media, ay kagad nating natanggal yung ating mga pulis na yun at 15 sila, including the officers for command responsibility, at sila ay nasa sa ilalim po sa administrative hearing ngayon, summary dismissal proceedings, at sila po ay nahaharap sa criminal case for violation of anti-hazing and anti-torture law. Isa sa mga krimen, nung kayo nakaupo, yung carnapping ho, medyo naging bold, no? Yung mga carnapper, kamusta na ho ang pagbabantay pa rin natin? Alam mo, Igan, I want to look at it at the bigger picture. Okay. In fairness to the police and to the highway patrol. Ang totoo naman yan, Igan, sa kabuuan, ay malaki ang ibinaba ng carnapping natin noong 1 taon at ngayon kung ikukumpara sa nakaraang taon. Subalit, we have to admit na nagkaroon ng howls of protest dito, especially nung mapatay yung 2 victims at nadagdagan pa nga ng isa.
At ito naman ay naging aral din sa PNP at dahil dito natutukan nating mabuti ang karnaping cases. Okay. At because of that, we have decreased the incidence of carnapping so far from January up to today by about 56 to 55%, 56 to 57%. Okay, balikan natin yung sa mga abusadong pulis. Dito sa hawak kong record, marami-rami din na-dismiss at na-demote, pati na-suspend ng walang bayad. So, hindi totoo na parang may mga sacred cows o kahit pa paano pinoproteksyonan, ano, ito mga sinusumbong. Kasi ngayon malakas na yung loob ng ating mga kababayan, nagsusumbong na sila, General. Yes, totoo po yan. Kaya nga't yan din ang tinutukan natin sa individual na police, yung moral, welfare, and discipline. Doon sa discipline, nag-impose ako ng zero backlog. Meaning, the disciplinary authorities, yung ating mga regional directors and provincial directors, ay dapat maresolba nila yung reklamo sa police within 60 days. Okay. At sa ngayon nga, sa loob ng 1 taon halos na aking pamumuno, ang na-dismiss kong police siguro humigit sa 400. Nako. Ang nasuspindi ko siguro mahigit na 1,000. Okay. At I have demoted about 150. At iba pa dyan, yung ibang mga penalty natin na forfeiture of pay, etc. Okay. Dahil nga ako'y naniniwala na kung hindi natin didisiplinahin yung mga pulis, walang magtitiwalang kababayan sa ating kapulisan. Okay, General, advance happy birthday next week. At sino ang papalit sa'yo? Ayan. Ito ba ay may letter B? Bakalso po ang Bakalso pa rin. Ma-extend. Ma-extend. Sino bang, ano bang balita doon at medyo maging si Pangulong Noy ano daw yung kanyang bibig? Oh. Alam mo, the President has the prerogative to select from among the about 95 star rank officers. But sa experience po naman natin ay normally nalilimitahan doon sa more senior, Okay. yung mga 3 stars. We have tatlo yan. po. The number 2 man is Deputy Director General Villarmino, who is retiring in February. We have Deputy Director General Castañeda, who is retiring in April next year. Naku, puro maikli. And we have Deputy Director General Bartolome, who is retiring in 1.5 years. And of course, nandiyan po yung 2 stars nating more senior. Diyan po si General Pagdilaw ng CIDG. Nandiyan po si General Heredia. Kailan magre-retire si... General Pagdilaw is retiring also in 1.5 years. 1.5 years. So siguro po, kung seniority ang pag-uusapan, ito po mga nabanggit ko, ang more senior sa mga kandidato. May napili ka na? Wala pa? Si Presidente po ang pipili. Letter B? Okay, Bacals daw. Okay. Jen, salamat. Good luck. Salamat. And maraming salamat sa ating mga kababayan. More power. Anong plano? At bakasyon ka muna, no? Bakasyon po muna tayo. PNP Chief Director General Raul Bacal sa mga igan. God bless po kung anong mga plano nyo after ng pagiging PNP Chief namin. Yan po ating talakayan. Magbabalik po ang unang hirit. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit. Select Soy Sauce, ang batayan ng tunay na masarap. Gamit ni Aning Sita. Mula noon hanggang ngayon, talagang certified Select Toyo user. Select Soy Sauce. Toyo pa lang, ulam na. O, bili na. Manufactured